Magandang gabi at sa ating lahat at welcome sa ating Bible study time sa ating YouTube channel. At ang ating pag-aaralan ngayon ay ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo maraming napag-aralan at sa mga nakaraan ay sinequence ko para ngayon ay first part ito ng ating pag-aaralan na ang pag-ibig ng Diyos sa tao. At sa second part natin bukas ay ang atin namang paano naman natin mamahalin ang Diyos. Paano naman natin ipapakita na inibig natin ang Diyos. Ngayon, sa ating pag-aaral, huwag lang natin kalimutan na share ka inyo at mag-subscribe sa ating YouTube channel para makarating ang mga aral nito sa maraming tao. Okay, dito natin kinuha ang ating pag-aaral sapagkat ang sabi niya sa chapter 3 ng John, 1 chapter 3 verse 16, and this is a karamihang favorite verses. Sabi niya rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang sabi ng Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak para ang sumampalataya doon ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao? Okay, ang sabi sa Roma chapter 8 ay sabi ganito, verse 32. Ang sabi niya, 32 to 34, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa lahat. Kung may ipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Kaya sabi nga niya, hindi niya ipinagkait, ganun kamahal ng Diyos ang kanyang mga nilalang, ang kanyang sangkatauhan, sapagkat hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. Alam naman natin ang nangyari sa kanyang anak na tinubos tayo ay talagang nag-suffer siya. So sabi niya doon sa verse 33, sino ang haharap ng sakda laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. So ang nagpawalang sala sa ating kasalanan dahil doon sa kanyang, yung mananalig sa kanya ay ipinagkaloob na yun. So sino ang hahatol sa nakaparusahan? Si Kristo Jesus ang nasa kanan ng Diyos. Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang So verse 34. Okay. So ngayon. So kung ating titingnan ang pagkaloob ng kanyang anak sa ating lahat. Yan sinabi niya kaya kung paano tayo tinubos ng, sabi nga niya, ang pagtubos naman sa ating mga kasalanan. Yun ang ginawa niya kasi tinubos tayo. So, sabi nga niya doon sa chapter 5 ng Romans, chapter 3 verse 20. Chapter 3 verse 25. Okay. Sabi niya dito ay ganito. Sa chapter 12, 25,
chapter 3 verse 25. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. So makita natin na sa ating pananalig sa Kanya ay dahil doon sa pagbubo ng Kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo ay naligtas tayo. Pero sa pamamagitan ng ating pananalig, kung hindi tayo mananalig, hindi tayo makakasama. Kaya nga sabi niya, ginawa ito ng Diyos upang maipakilalang siya matuwid, sapagkat noong unay nagtimpi siya at ipinagpaumanin ang mga kasalanan ng nagawa ng mga tao. At ngayon, pinawalang sala niya ang mga nanalig kay Jesus upang patunayang siya matuwid. So ang Ama, sabi nga niya, ay pinawalang sala tayo dahil sa ating pananalig sa Kanya. Kaya nga, sabi niya sa verse 5 din, kaya nga sa ating may kondisyon din dahil dapat sa ating pananalig sa Kanya. So sabi niya sa verse 5, sa chapter 5 verse 6 and hanggang 9. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo. Yun ang ano niya. Namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. So, ibinigay talaga niya ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang anak para na maligtas tayo, para sa ating mga makasalanan. So, mahirap mangyari ang ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat, maaring may mga ahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao, sabi niya. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yun. So, namatay siya dahil sa ating kasalanan. Ganyan ka, buti ang Diyos. Yan ang kanyang pag-ibig sa atin. At ngayon napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. So, doon tayo naligtas dahil doon sa kanyang dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. At yun ang ginawa dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero sabi natin, kuminsan ang mga tao ay baliwala lamang. Kaya tingnan natin kung gaano kahirap ang dinanas ng Diyos nung siya ay parusahan. Ang sabi nga niya doon sa, sabi niya sa Juan, chapter 19, verse 17 to 18. Sabi niya, umpisa natin sa 16. Kaya si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa cross. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya sa napasan ang kanyang krus tungo sa lugar na kung tawagin ay dakong ng bungo. So makita natin na dala-dala niya ang krus. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, kasama ng dalawa pa, isa sa kaliwa, sa gawing kanan at isa sa kaliwa. So makita natin dito na, isipin mo ang hirap ng ginawa ni Kristo kung ma-realize lang natin, tayo mga iligtas na at sa mga taong hindi pa na iligtas. Alam mo, gaano kahirap. Imagine simula noon sa bayan siguro yun dahil kay Herodes, yung kay Pilato, siya ang tapos simula doon pagkahusga sa kanya, buhat-buhat niya yung krus na pagpapakuan sa kanya hanggang doon sa lugar na papakuan sa kanya. Kaya makita natin kung gaano kahirap yun
na ginawa ng Diyos para sa atin, pagkatapos ang mga tao'y para lang baliwala. Di ba? So kaya nga ang sabi nga doon sa unang Korinto uli, okay, sa unang Korinto chapter 15, verse 3, sabi nga niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. So dahil namatay siya dahil sa ating kasalanan at tayong nanalig sa Kanya ay pinatawad tayo at naligtas tayo doon. Subalit, yung sa marami pang tao, hindi pa talaga naging para bang baliwala lang ngayon sa mga tao. Hindi nabibigyan ng higit na pansin na alamin natin ang aral ng Diyos o sundin natin siya. Pero makita natin na parang binabaliwala ng mga tao. Kaya nga sabi niya sa unang 1, chapter 4, verse 9 and 10, sabi niya, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. See? So, nabi niya, inihayag niya ang kanyang pag-ibig sa atin. So, makita natin kung paano tayo inibig ng Diyos. At nung sinugo niya ang kanyang anak, para magkaroon lang tayo ng buhay na walang hanggan. Subalit, totoong sinasabi kong maraming binabaliwala ang makikinig at mag-aral ng salita niya at para masunod natin siya. Kaya nga sabi niya sa verse 10, ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So, para mapatawad ang ating kasalanan. Sabi niya sa verse 14, at sabi niya sa verse 14, sabi niya ay, nakita namin na pinatutuhanan, sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. So, makita natin na isinugo niya ang kanyang anak para lang sa ikaliligtas natin. So, kung ating siyasatin ang ating mga sarili, mabuti sa mga taong mayroon ng pananalig sa Diyos sapagkat ibig sabihin, sumusunod na tayo sa aral at ang pinaniwalaan natin ang kanyang mga salita at sinusunod natin. Kaya kung ating titinan sa maraming tao na hindi pa nakapakinig, nabigyan na ba natin ng halaga ang ginawa ng Diyos sa atin? Diba? Kung hindi pa, ay pahalagahan natin sapagkat makita natin kung gaano kahirap ang dinanas ni Kristo para lang sa kaligtasan natin. Subalit mapapansin natin sa ating mga kapaligiran, parang baliwala, walang panahon sa Diyos. Walang panahon para hanapin at alamin ang kanyang mga aral. Walang panahon para kilalanin siya. Kaya kahabag-habag ang hikahihinatnan ng mga taong binabaliwala ang hirap na dinanas ng Diyos para lang sa ikaliligtas natin. Kaya napakahalaga ito na alam natin kung gaano inibig tayo ng Diyos, ano ang ginawa niya sa atin para mabigyan natin ng halaga sapagkat kung siya mismo, Diyos ay nagbigay ng higit na pansin at halaga sa atin, sino ba tayo? Di ba? Kaya nga ang sabi niya, parurusahan niya ang lahat ng hindi nanalig sa kanya sapagkat
pinakita na at inihayag na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Kaya bukas naman ang ating pag-aaralan ay paano ba natin ibigin ang Diyos? Paano natin ipakita ang ating pag-ibig sa Kanya? Amen? So tayo'y manalangin. Sana nga ay mabigyan natin ng halaga ang kahirap na dinanas at maalala natin yon kung gaano kahirap ang dinanas ni Kristo para lang sa ating kaligtasan. Amen? Tayo'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo, Ama, kung paano ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sapagkat kung paano kami ililigtas mo, sapagkat alam namin na ang kaparusahan na walang hanggan ay talagang kahindik-hindik ang kalalagyan. Kaya ganun mo lamang inibig ang sanlibutan. Subalit, hanggang ngayon, Panginoon, marami pa rin na hindi nagbibigay ng higit na halaga. Kaya, Lord, sa lahat ng nakikinig at makapakinig, buksan mo ang kanilang puso at isipan, pangunawa sa aming maiksing pag-aaral para sila, Panginoon man, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at huwag sila maparusahan. Ama, salamat at sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang gabi po. Huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-share para tayo makaabot sa marami ang ating pag-aaral at makakilala rin sila sa Diyos sa mga pakikinig. Sapagkat kung tayo na sa YouTube, hindi lamang Kristiyano, kung hindi lahat ng mga Kristiyanong Romano at mga iba pa ay makapakinig. Salamat po.